dahilan kung bakit kami nandito. Kasi may nakapagsabi sa amin na nandito raw yung asawa ni Kanbalatong. Alam mo ba na asawa ni Kanbalatong ay si Kating Gerdo? Punta rin kayo doon, maganda din na pala na paan ni Kanbalatong nasa Danglay, Samar. Nandito kami ngayon sa San Antonio ba sa Eastern Samar para akyatin ang sinasabi nilang pinakamataas na bundok ng Samar at para mapuntahan ang sinasabi nilang asawa ni Kanbalatong. Ito ang Mount Danglay. Para sa mga nagbabalak na pumunta dito, pag-isipan nyo muna ng mabuti. Sobrang hirap. Spartans! Is your profession! Gago! Adventure na naman! At bago ang lahat, bumiyahe muna kami ng 11.2 km simula Tacloban patungong Basay, Samar. At agad naming natanaw ang Danglay Mountain. Bago namin akyatin ay nagtanong muna kami sa bata kung pwede ba kami niyang samahan dahil alam daw niya ang lahat ng mga daanan. Kasi kung kami lang daw ay baka raw kami maligaw. Kaya hindi na namin pinatagal kasi mataas na ang sikat ng araw. At 2 oras daw kaming aakyat para makarating sa tuktok ng Mount Danglay. At ito ang umpisa ng aming adventure. Sa umpisa pa lang ay nakakapagod na at sinasabayan pa ito ng sobrang init ng panahon. At bawal kaming huminto kahit nakakapagod dahil wala namang kaming sisilungan. Kaya kailangan namin bilisan. Dahil pag nakaabot na kami sa gilid ng bundok ng Mount Danglay ay meron na kaming masisilungan na mga puno at pwede kaming makahinto saglit at sumilong habang nagpapahinga. Kita nyo, sobrang napakasulid ng view dito, men. Time lapse. At pagkatapos ng 20 segundo ay nakarating na rin kami. Pero pinagpatuloy pa rin namin ang pag-akyat dahil baka abutin kami ng hapon. Sa pag-akyat sa Mount Danglay, sobrang hirap. Kailangan naming hubarin ang aming mga tsinelas para hindi masyadong madulas. At ang tangi lang naming inaasahan na kapitan ang ugat ng balagod. Ito ang adventure na sobrang napaka-challenge. Oh, tingnan nyo. Pagod na si Pakboy. At lalong pataas ng pataas ang aming naaakyat, mas lalong pahirap ng pahirap dahil unti-unting nangangalay Yung mga na ang nadadaanan aming mga namin. binte. Napakaraming tinik. Ganito. Sobrang hirap na daanan. Pinipilit pa rin naming huwag tumigil kahit kinakapos na kami ng hininga dahil alam namin lahat ng hirap ay may katapusan at may kapalit ito na magandang tanawin pag nasa tuktok na kami. At minsan lang sa buhay namin itong mararanasan. Medyo mabagal ang usad paakyat patungong itaas dahil sinisiguro namin ang aming kaligtasan. At yun ang importante dahil hindi magiging successful ang aming pag-akyat
kung may isa sa amin na mapapahamak, at yun ang ayaw naming mangyari. Kaya't panoorin nyo kung paano namin to inakyat at kung ano ang hirap ng aming pinagdaanan. At bigla kaming tumigil dahil lahat kami ay hindi na namin kayang tiisin ang pagkauhaw at pagod na rin kami. Kaya naisip namin na Papahinga magpahinga muna kami. muna. Kailangan tipirin namin yung tubig namin kasi malayo pa yung lalakarin namin. Baka maubos. Inabutan na kami ng alas 12. Buti na lang, nakahanap kami ng magandang pwesto na pwede namin mapagpwestuhan. Kaya dito na kami kakain. Sheesh! Suabe. Napakasarap dito kumain. Kahit anong ulam pag nasa ganito kang lugar. Sa mga nagbabalak na pumunta dito, minarkahan na namin to, Mount Danglay. At itinuloy na namin hanggang sa tuktok. At biglang gumaan ang aming pakiramdam. Grabe, tanaw namin buong Leyte at Samar. Sulit na pala ang aming pinaghirapan. Nakapagdaan sa pakiramdam. Ang buhay ay parang isang matayog na bundok. Sa bawat araw na dumarating ay hindi nawawala ng pagsubok. Kaya tuloy-tuloy lang sa iyong mga pangarap. Dahil lahat ng pangarap ay dumaraan sa hirap, pero makakamit mong matupad basta determinado at hindi ka sumusuko. Ang ganda ng kalikasan ay tunay na yaman. Ito ang pundasyon ng ating kinabukasan. Kaya't pagsikapan nating ito'y pag-ingatan, pagkat ang gubat sa bundok ay gubat na yaman, pagkat sari-saring buhay ditong matatagpuan. Ang sinag ng araw dito ay walang kasing tinang, at ang himig ng hangin ay may dalawang katahimikan. Peace. Ito na kaya ang sinasabi nilang isa pang apak ng Balatok.